Good morning, tara mabilis ang basa nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is February 25, 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Awit, chapter 50. Tunay na pagsamba. Mabilisan lang guys, sobrang late na ako nung oras na. Tunay na pagsamba, awit ni Asaph. Awit chapter 50 verse 1, ang makapangyarihang Diyos, si Yahweh ay nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Verse 2, magmula sa dakong Zion, ang lungsod ng kagandahan, makikita siyang nagniningning sa kaluwalhatian. Verse 3, ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik, sa unahay nangunguna, ang apoy na nagngangalit. Bumabagyong ubod lakas, humahangin sa paligid. Verse 4, ginawa niyang saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hirang. Verse 5, ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa kasunduan at nag-aalay ng handog. Verse 6, ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos sila. Verse 7, kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin, ako ay Diyos, ang inyong Diyos. Salita ako'y unawain, ako'y mayroong patutuot, saksi laban sa Israel. Verse 8, hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Verse 9, bagaman ang mga toro'y hindi ko nakailangan. Maging iyang mga kambing at inyong mga kawan. Verse 10, pagkat akin, iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Verse 11, akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas at ang lahat na may buhay sa parang ay akin lahat. Pakisundan ako ng basa guys, pakisabayan pati. Awit chapter 50 verse 12, kung ako may nagugutom, hindi ko nasasabihin yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Verse 13, ang karni ng mga toro, iyon ba'y aking pagkain at ang inumin ko ba'y dugo ng mga kambing? Verse 14, ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat, ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Verse 15, kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin, kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Verse 16, ang tanong ng Panginoon sa masama't mga buktot, bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? Gayon din ang kasunduang hindi ninyo sinusunod. Verse 17, kapag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin ang aking mga utos. Verse 18, ang aking makitang magnanakaw, ang nagiging kaibigan at taong mapang-apid, ang siya ninyong kasamaan. Kita mo guys, marami ng tunog ng sasakyan sa labas. Tanghali na kasi ng konti. Madaling araw pa ito, pero tanghali na ito para sa pagbabasa. Kasi nga, ewan ko. Ang dami ko pang sinisilip pagising sa umaga. Yun, tukso yan. Kasi guys, dapat unahin natin si Father God. Ayun, inawili ako dun sa nakita ko. Verse 17, kapag kayo ay tinutuwid, ulitin ko lang yung verse 17 guys, kapag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin ang aking mga utos. Verse 18, ang makitang magnanakaw, ang nagiging kaibigan at taong mapang-apid, ang siya ninyong kasamahan. Verse 19, mabilis ang inyong dila sa masamang sabihin, sa inyo ay baliwala ang gawaing pagsisinungaling. Verse 20, handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanila nasisilip. Verse 21, kahit ito ay ginawa, hindi kayo pinupuna, kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Verse 22, kaya ngayon dinggin ito kayong sa akin di pumapansin kapag ako'y dinidinig. Kayo'y aking wawasakin, walang sinumang sa inyo'y makakaligtas sa akin. Verse 23, guys, ang pangako ni Father God, hindi na niya wawasakin ang mundo through flooding, pero hindi naman sinasabi na hindi na niya wawasakin ang mundo.
Yun nga lang, hindi na true flooding. Pero dito kasi nakalagay, verse 22. Kaya ngayoy dinggin ito kayong sa akin, di po mapansin kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin, walang sino man sa inyo'y makakaligtas sa akin. O diba? Noong panahon ni Noe, at least si Noe nakakaligtas, pero ito pag winasak niyo, walang makakaligtas. Iligtas mo naman kami, Father God. Okay, awit chapter 50 verse 23, ang parangal na nais ko na sa akin ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang mali o akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. O pag masunurin ka guys, ililigtas ka, kahit winasak na yung mundo na yan, basta't masunurin ka sa kanya, ililigtas ka niya. Panalangin na paghingi ng kapatawaran. Awit na katha ni David o pang-awitin ng punong mang-aawit nang siya ay pagwikaan ni Propeta Nathan tungkol kay Bathsheba. Itong si Bathsheba guys, naging asawa to ni King David, pero may asawa yan si Bathsheba, ginawa, pinadalas dun sa giyera, yun napatay. Tapos si Bathsheba tsaka si David, ang anak nila si King Solomon. Pero marami kasing asawa to si David eh. Mas marami si King Solomon, yung anak niya. 1,000 yata yun. Okay, awit chapter 51, verse 1. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Nako, bilisan mo na rap. Chapter 51, verse 1, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, ang ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Verse 2, linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mong aking kasalanan. Verse 3, mga pagkakasala ko'y, ito yung guys, pag may kasalanan kayo, ganito yung prayers na sabihin nyo. Ulitin natin. Panalangin na paghingi ng kapatawaran. Awit chapter 51 verse 1. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, ang ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Verse 2, linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mong aking kasalanan. Verse 3, mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Verse 4, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan, kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Verse 5, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Verse 6, nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Awit chapter 51 verse 7, ako ay linisin, sala ako'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Verse 8, sa galak at tuwa ako ay puspusin, butong ng hihina muling palakasin. Verse 9, ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Verse 10, isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Awit chapter 51 verse 11, sa iyo'y harapay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Verse 12, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Verse 13, kung magkagayon na aking tuturoang sa iyo lumapit ang makasalanan. Awit chapter 51 verse 14, ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Verse 15, tulungan mo ako makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Verse 16, hindi mo na nais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Verse 17, ang handog ko o Diyos na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong magpagtapat. Verse 18, iyong kahabagan o Diyos, ang Zion at ang Jerusalem ay muling ibangon. Awit chapter 51 verse 19, at kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Kaya nga guys, napakaswerte ng Israel at sila yung nasusulat dito sa Bible. Tapos yung bundok ng Zion. Paano tayo makakarating doon? Ang layo-layo natin, di ba?
Okay, awit chapter 52. Ang hatol at habag ng Diyos maskil ni David upang awitin ng punong mang-aawit ng si Doeg na isang Edomita ay nagpunta at magsumbong kay Saul na si David ay nagpunta sa bahay ni Ahimelech. Awit chapter 52 verse 1. O taong malakas, bakit ka nagyabang? Sa gawa mong mali, pag-ibig ng Diyos ang mamamalagi. Verse 2, balak mo'y wasakin ang iba ng iyong matalim na dila ng pagsisinungaling. Verse 3, higit na matindi ang iyong pag-ibig sa gawang masama, higit na nais mo'y kasinungalingan kaysa gawang tama sila. Verse 4, taong sinungaling ang iba'y gusto mong saktan sa salita. Verse 5, kaya't wawasakit, aalisin ka ng Diyos sa loob ng tulda sa mundo ng buhay, aalisin ka niya sila. Verse 6, ito'y makikita ng mga matuwid, matatakot sila at ang masasabihing pawang nagtatawa. Verse 7, masdan mo ang taong sa Diyos, di sumasampa, masdan mo ang taong sa Diyos di sumampalataya sa taglay niyang yaman na nanangan at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. Awit chapter 52 verse 8, kahoy na olibo sa tabi ng templo ang aking katulad, nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di ko makopas. Awit chapter 52 verse 9, di ako titigil na pasasalamat sa iyong ginawa, ang kabutihan mo'y ipahayag ko kasama ng madla. Ang kasama ng bukas na itong guys, chapter 53. Ang kasamaan ng tao 26 na bukas, diba? 26 February 2024. Okay. At least nakatatlong chapter tayo today. Bye everyone. God bless.